Mantakin mo, nakasave ako ng $500 sa loob ng isang buwan by working from home. Laking bagay, ha? Hello guys! Welcome! So, kakahatid ko lang sa mga anak ko sa school nila. And alam niyo naman, I am a full-time stay-at-home dad and I'm full-time working from home. So, naisip ko lang na pag-usapan natin, ano ba ang mga advantage at disadvantage ng working from home dito sa Amerika. Kaya, tara, pag-usapan natin. Pero bago yan is, maghanap muna ako ng kakainan. Nagugutom ako. Alam niyo naman, cravings lagi ang Filipino breakfast. So, maghanap ako ng Filipino breakfast dito sa amin, malapit. So, as usual, andito tayo sa ating favorite place, Seafood City. Walang kamataang Seafood City. Siguro papaluto na lang ako. Papaluto na lang siguro ako, mas mura. Kasi isang tapsilog is like $8. Paluto na lang ako ng isda. Meron naman silang, ayan o, yung maliliit na lang siguro. Panalo na yan. Paluto na lang ako. Ate, pwede pa prito? Oo naman. Yes. Crispy? Salamat. Siyempre, kailangan ko ng kamatis. Thank you, te. Alright. Ito na ang ating ulam na daing na bangus. So, uwi ko na lang sa bahay, mas mura, mas makakatipid ako. Okay. Nagpaluto na lang ako ng daing na bangus. Kasi mas makakatipid ako kung magpapaluto na ako or kung bibili ako nung tapsilog. At least ilang piraso pa. May kanin naman sa bahay. Then magluto na lang ng itlog. Para meron na akong breakfast. Diba? Tipid meal. Kaya yun, pauwi na tayo din. Let's eat. Medyo brief story lang. I used to work like full-time sa hospital. Doon ako lagi. Then, you know, yung schedule ko is sobrang different. Minsan, mag-work ka ng 5:30 in the morning. Then, minsan 12 noon. Or minsan, medyo 2 o'clock, medyo late. Dahil nabago ang schedule ng asawa ko sa trabaho is kailangan ko maghanap ng work from home job. Kasi magastos din magpa-daycare sa bata dito or magpa-service ng bata kasi yung school ng anak ko is walang available na school bus. So kailangan ko talaga siya sunduin. Then fortunately dun sa pinagtatrabaho kong hospital is nag-open sila ng work from home job. Then sa different department but meron naman akong konting experience doon. So nag-apply ako. Luckily, nagustuhan naman nila ako, natanggap nila ako sa work. Kaya, sobrang thankful ako sa pagkakaroon ng work from home job. Kasi sobrang laking tulong talaga. Lalong-lalo na dito sa Amerika na sobrang
wala kang mapag-iiwanan ng mga bata, or everyone is working. So kaya ang hirap umasa sa ibang tao na para iwanan mo yung anak mo or magpasundo. And mahirap din kasi ang gastos talaga ng, like I said kanina, magastos ang daycare, magastos ang school service, or kung magkaroon ka ng mga private school service, sobrang mahal. So kaya sobrang swerte ko na nakuha ko tong trabaho na to. Yung trabaho ko is 50 miles away sa bahay ko. So hindi ko alam sa kilometers, but ipopost ko kung gaano yung kilometers na sa 50 miles. But yun nga, parang minsan inaabot ako ng 2 hours pag rush hour, 2 hours to 3 hours drive papunta pa lang dun sa trabaho ko. Imagine mo, dahil sobrang traffic dito sa Miamin, sa California, lalo na sa Orange County, sobrang traffic. Kaya as in, yung pagod mo sa trabaho plus yung pagod ng biyahe mo, dagdag mo pa yun. Kaya yun ang unang advantage na makikita ko na being working from home. Ang malaking bagay din sa akin is tuloy-tuloy yung benefits ko, yung health insurance, then yung status ko dun sa work for retirement. So malaking bagay talaga yun kasi hindi naputol yung number of years mo working dun sa company na yun. Kaya kasi inisip ko dati na talagang hahanap na ako ng ibang trabaho, hahanap na ako ng ibang company na na pwede ako mag-work from home. Kaya swerte ko talaga na nakuha ko yung trabaho na to. So, ito yung breakfast ko ngayon. Papakita ko sa inyo yung pinaprito ko na isda. Ayan, oh. Extra crispy. Kahit yung ulo, pwede nyo kainin. Yung kape ko. Kain tayo. So, nagprito na lang ang itlog. Then, syempre, kamatis, masarap. Tsaka yung daing na bangus. Sarap ng breakfast ko ngayon. At syempre, kailangan merong suka. Nakalagay dito, Dato Puti, Pinoy Spice. Spice Coconut Vinegar. Tuba. Ayan, paubos na. Ayan. So, yun nga. Dahil I am working from home. So, gusto ko lang i-share ang advantage at disadvantage ng pagiging working from home dito sa Amerika. Siguro kahit na rin hindi sa Amerika, kahit na sa Pilipinas, ang advantage ng work from home. Ang number one is flexibility. Flexibility. So, flexibility is yung work-life balance ba? So, dahil nasa bahay ka, I mean, marami kang pwedeng magawa outside pag nag-work ka. And also, pag nag-break ka, I mean, pwedeng maasikaso yung mga anak mo, or gawan sila ng pagkain, or magluto ng lunch during your break. So, talagang sobrang laking bagay ng working from home dahil meron kang control sa schedule mo. At ito siguro napaka-importante para sa akin is yung cost saving. Dahil malaki ang nasa-save mo. Dahil hindi ka na, like ako dati is nagdadrive ako, like Monday to Friday nagdadrive ako, then kailangan magpagasolina. Dahil 50 miles, sabi ko nga 50 miles away yung trabaho ko dun sa bahay namin. So naalala ko siguro sa sasakyan ko, ang full tank ko is like $60. Aabot lang siya ng mga 2.5 days. So kung ano lang yun kung bahay, trabaho, bahay lang yun. So 2.5 days lang. Then after 2.5 days, kailangan ko naman ulit magpakarga ng $60 para makapasok ako ulit. So ang laking bagay nun. Talagang ang dami mong masasave.
And also, syempre, kung nasa trabaho ka, kung nagbabaon ka, malaking tipid. Pero kung bumibili ka rin ng pagkain, ng kakainin mo o ng lunch mo sa trabaho, is additional na gastos din yan. And also, dun sa dating trabaho ko is hindi libre yung parking. So, ang binabayad ko sa parking for 1 month is like $95. Mantakin mo yun. So, $60 siguro for a month, mga ilang beses ka magpapagasolina galon. Siguro mga 7 to 8 times ka magpapagasolina ng $60. So, aabot ako ng siguro kulang-kulang $400 a month sa gasolina lang. Plus, yung parking ko na $95. So, $500 na kagad yun na ginagastos ko sa loob ng isang buwan para lang makapunta sa trabaho. Ito yung siguro yung sumunod is yung increase ng mga magagawa mo sa trabaho. Dahil siguro nandun ka sa comfort zone mo, nasa trabaho ka sa bahay mo, is mas makaka-focus ka away from distraction kung nandito ka lang at ang focus mo lang is trabaho. Kaya siguro hindi lang para sa lahat, pero depende yun kung ano yung setup ng work environment mo sa bahay. But malaking bagay din yun, is advantage para sa akin. Alam mo yun, hindi ka na mag-iisip ng susuotin mo or you know, like mag-aayos, like like ako minsan hindi ako naliligo pag pagpapasok ng trabaho kasi I mean, pwede naman ako maligo during my break. But before I start working at 8, so gigising ka na mga 7:45. So may time ka na parang paggising mo, diretso ka sa trabaho, then pwede ka nang mag-freshen up, maligo, or during your break. At ito malaking bagay is yung freedom. Freedom yan. Kasi, like I said, depende yan sa work, kung ano yung work from home mo. Like, syempre, work from home, then I work on computers. So, kahit saan, pwede mong gawin yung trabaho mo. Either kung nasa bakasyon ka, pwede kang hindi magbakasyon, pero nasa bakasyon ka. You know what I mean? Nasa bakasyon ka, pero dala-dala mo yung work computer mo, then at least pwede kang mag-work kahit nasaan kang lugar. So, yun na ang mga advantage ng working from home. At ito naman ang mga iilang disadvantage ng working from home. Una-una is isolation. Yung lack of social interaction sa mga coworkers mo. Like, during your break or you know, pwede ka mapagchismisan pag nasa onsite ka. Pero dito, nakikipag-communicate kayo sa boss mo o sa mga coworkers mo, either sa Zoom or Teams or email. But yung lack of social interaction is, yun nga, wala na dahil, for obvious reason naman, dahil nasa bahay ka. At kanina rin sinabi ko, meron kang focus, pero meron din distraction. Siyempre, nasa bahay ka, either may nag-doorbell sa bahay mo or nawala yung internet mo, nawala ng kuryente. Isa rin distraction yan. Kasi, yun nga, nag-work ka doon sa bahay mo. Kung ano yung mga gamit mo or mga internet mo sa bahay, kuryente, lahat. So, kung may masira man sa bahay mo, like mawala yung internet, is ikaw ang may responsibility para ayusin yun, para magawa mo yung trabaho mo. But, you know, things happen. Kung either something may bagyo or may nasirang poste, wala ka na magagawa nun. So, hindi mo naman kasalanan yun. Kaya, but, you know, isa yun sa mga distraction during working from home. At isa rin ang communication challenge. Kasi nga, like I said, nakikipag-communicate lang kayo during either Zoom or Teams or email. Kung meron kang gustong itanong, you know, depende naman kung sino yung available sa work mo. Kung merong available, di maigi. Pero kung wala, kailangan mong maghintay, then isa rin yun sa mga disadvantage. Yung communication, dahil nga hindi ganun na, hindi yung harap-harapan na pwede kang magtanong. Kaya isa rin yun sa mga disadvantage. Dependence to technology. So, like I said nga kanina, hindi lahat ng tao is merong magandang you know, internet connection sa bahay or magandang signal. Kaya isa yan sa mga disadvantage din ng working from home. Pero, you know, bago ka naman magtrabaho working from home, just make sure na lahat ng nasa bahay mo is, lahat ng mga gagamitin mo sa bahay is talagang
pasok para sa gagawin mong trabaho. Isa yan, I think, isa yan sa mga requirements bago ka i-hire as working from home. Kung meron ka bang magandang internet connection. Kasi nga, kung wala, then paano mo magagawa yung trabaho mo? Might as well, go back on site. Depende nga yan sa taong nag-work from home and also sa company na pinagtatrabahuhan mo. Pero, like I said nga, ako sobrang thankful ako na working from home, then naaasikaso ko yung pamilya ko, naaasikaso ko yung mga anak ko. Kaya sobrang thankful ako na nakuha ko tong trabaho to. Kaya yun ang mga advantage and disadvantage ng full-time work from home and stay-at-home dad like me. Thank you guys for watching. Maraming salamat sa pagsuporta rin nyo sa aking munting channel. And hopefully, kung ano man yung mga trabaho na kuha nyo, talagang kailangan nyo mahalin, especially kung yan ang nagbabayad ng bills nyo at sumusuporta sa pamilya mo. Kaya sana okay kayo sa kung ano man ang ginagawa nyo ngayon and sana masarap din ang ulam nyo katulad ko. At kakain ako ng breakfast. Thank you guys. I'll see you on my next video. Mabuhay ka at mabuhay kayong lahat. Ayos. Pakinggan nyo to. Yun, no? Ulo.